Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 100. Ito ay mababasa sa 1 Samuel from chapter 1 to chapter 31. Pero dito sa chapter 13 verse 1, ito si Saul ay namahala ng 22 years at siya ay 50 years old na maging hari ng Israel. Unang hari ng Israel. Si Saul ay anak ni Kis, ngunit meron siyang apat na anak na lalaki. Si Jonathan, si Melchizedek, Abinadab, si Isbaal, at dalawang babae, si Merab at si Mikol. Si Saul ay anak ni Kis, na anak ni Ner, na anak ni Jiel. Asawa niya ay si Maaka. Sila ay buhat sa lipi ni Benjamin, na si Benjamin ang anak ni Jacob, na anak ni Isaac, na anak ni Abraham. So si Abraham ang pang 20 generations, si Isaac pang 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 generations si Saul, pang 28 si Jonathan. Ang asawa ni Saul ay si Ahinoam. At ang tatay niyang si Kis ay may kapatid itong Ner, na ang kanyang anak naman si Abner naging pinuno ng kanyang hukbo. Nung time na naglaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita, na ang mga Filisteo ay meron silang higante na si Goliath noon at laging hinahamon ang mga Israelita. Nung napunta si David sa kampo ng mga Israelita, galing siya sa Bethlehem, Huda, sa kanyang amang si Jesse, na nag-alaga siya ng mga tupa. At nakita niya na hinahamak ng higante ang bayan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, lalabanan ko ang higanting yan dahil meron tayong Diyos na buhay na magligtas sa atin. So nilabanan niya higante, natalo niya ang higante si Goliath. Napatay niya ito, pinugutan ng ulo, at dinala niya ang ulo nito sa kampo ng mga Israelita. Nung makita ni Saul na napatay ni David si Goliath, dahil meron na siyang pabuya noon kung sino makapatay sa higanting yon ay ipakasal niya ang kanyang anak na si Merab. Balak na ipakasal dito si Merab. Nung dumating ang araw ng kanilang kasal, si Merab ay binigay ni Saul kay Adriel ng taga-Mihulat. Ito sa 1 Samuel chapter 18 verse 19. Nagkaroon ng inggit dito si Saul kay David nung ginawa ng pinuno si David sa kanyang hukbo. Ginawang kapitan, naging pinuno, kung kaya lahat ng mga laban ni David ay nagtatagumpay siya dito. Nakita niya na ang anak niya si Mikol ay nagkagusto kay David. Nang sinabi ni Saul na gusto kitang magiging manugang, dalhan mo ako ng 100 pinagtulian ng mga Pilisteo. Sumagot ito si David, nilusob niya ang mga Filisteo at nakapatay siya ng salip na 100, 200 ang pinatay ni David ng mga Filisteo at tinala kay Saul. Pati mga damit na mamahalin, sinamahan pa kung kaya naging asawa niya si Mikol. Noong time na yun, galit na si Saul kay David dahil sa ang mga tao doon ay nag-aawitan na ang napatay ni Saul ay libo-libo lang, ngunit ang kay David ay laksa-laksa. Tens of thousands ang kay David. Kaya nagkaroon ng malaking inggit si Saul kay David. Gusto niya itong papatay. O kaya naging asawa niya si Mikol. Kinausap ni David si Jonathan na anak ni Saul na gusto niyang umalis para hindi naman niya masaktan ng kanyang ama. So umalis nga si David sa kanyang puder. At ito si Mikol, nung pag-alis ni David, asawa na ito ni David, ibinigay naman niya nito kay Paltiel na anak ni Lais sa lugar ng Galim. 2 Samuel chapter 3 verse 15. Ito yung episode 100 na si Saul ay namahalan ng 22 years. Siya ay 50 years old na maging hari. Matanda na si Saul naging hari. At ang previous topic ay ang episode 99 na si Samuel dito ay 20 years na namahala bilang hukom ng Israel. At nung time na si Samuel ang hukom ng Israel, nung patapos na kanyang pamahala bilang hukom, humingi ng hari ang mga Israelita dahil ang mga bayan sa paligid ay may mga hari at sila lang walang hari. O kaya sinangguni ito ni Samuel sa Diyos at pumayag naman ang Diyos. Kung kaya sinabihan sila na kung ito ang gagawin sa inyo kung magkaroon kayo ng hari. Kung kaya pumayag sila dito. Kaya kinuha si Saul. Si Saul ang kauna-unahang hari sa Israel. Siya ang pinakamatangkad sa buong Israel noon. Nung time na yun, siya ang nagiging hari. Ito sa taong 2915, ito yung pang 20 years ni Samuel. Ito naman ang pagkaroon ng hari ng Israel si Saul. Ang 2915 year count, katumbas ng 1085 BC. I-add lang itong year count plus BC is, ang 2915 plus 1085 is 4,000 year count BC. So ang topic ngayon ay ang
episode 100 na si Saul ay namahala ng 22 years, kaya 22 years. Itong 22 years, 50 years old siya dito. 22 years, ito yung idadagdag dito sa previous na bilang ng mga taon. Kung kaya ang 2915 year count plus 22 is 2937 year count. Dahil ang katumbas ng 2915 ay 1085 BC. Dahil pababa ang bilang ng BC, ang 1085 minus 22, sa halip na plus minus 22 equals 1063 BC. Kung kaya naghari si Saul ng 1085 BC hanggang 1063 BC, 22 years. Kung i-add lang din itong year count plus BC, ang 2937 plus 1063 is 4,000 year count BC. Ito yung base ng pagbibilang, ang 1 to 4,000 to our 4,000 to 1 AD. Kaya ito lang kabuuan sa My Chart of Generation Table. Ito ang trend ng pamamahala ng mga hukom hanggang sa magkaroon ng hari ang Israel sa katauhan ni Saul. Dito, ito yung trend kay Saul. So, si Saul dito, ito yung time ni Saul, ang 22 years ni Saul. 1 Samuel chapter 13 verse 1 na si Saul ay 50 years old at namahala siyang 22 years. Kung kaya mula 50 hanggang plus 22 is 72 years. Lahat, ang buong taon ni Saul ay 72 years. 50 plus 1085 is 1135. Kung kaya dito isinilang si Saul sa 1135 sa time na si Abdon pa ang hukom ng Israel. Si Abdon ay namahala ng 8 years sa 1142 to 1134. So ang huling taon ni Abdon ay dito isinilang si Saul. So nung tapos na ang pamahala ni Abdon, isang taon na si Saul dito. Sinundan ito ni Samson na 20 years. Sa 20 years ni Samson, ang edad ni Saul dito ay 21. Sinundan naman dito sa time ni Elimelech at ni Naomi sa Ruth chapter 1 verses 4 to 5 na sinabi noon mga 10 taon. So estimation lang yun, kung kaya para tumama sa 480, siyam lang ang pwede 10, 481. Ang sabi sa 1 King chapter 6 verse 1, 480 years ang lumipas nang lumisan sila sa Ehipto. O kaya itong 9, ito lang tutugma sa 480. At ang 480 years, ito yung 4 years and second month ni Solomon. Ito yung 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Ngunit ito yung time ni Ruth, ang mga 10 taon. So 9 lang ang tumutugma dito. Si Saul dito sa 9 ng time ni Elimelech, 30 years old na si Saul. At dito naman sa sinundan nung time ni Ruth at ni Elimelech, sinundan ni Samuel bilang hukom. Nag-umpisang namahala si Samuel sa 1105 to 1085. Panlabindalawang taon ni Samuel bilang hukom, si Saul dito ay 42 years. So pang dadagdagan ng 3 taon, panlabing-limang taon ni Samuel bilang hukom, si Saul dito ay 45. At nadagdagan ng 5 taon, pang 20 years ni Samuel bilang hukom, si Saul dito ay 50. Dito naman naghari si Saul. Pero buhay pa si Samuel dito hanggang sa namahala siya ng 22 years. 50 plus 22 is 72. Lahat ng mga taon ni Saul ay 72. Kaya dito sa nag-umpisa siya na maghari sa 1085 hanggang 1063. Ang 1085 minus 22 is 1063 BC. Ito sa BC ang count nito. Ito rin ang isang ginawa ko kay Saul nung isang taon si Saul sa huling taon ni Abdon. Ang 7 to 8 years ni Abdon, isang taon na si Saul. Nung ika-20 years ni Samson na namahala, 21 na si Saul dito. At yung siyam na taon ni Elimelech at ni Naomi, si Saul dito ay 30. At nung pang-12 taon ni Samuel, 42 si Saul. Pang-15 taon ni Samuel, 45 si Saul. At pang-20 ni Samuel, ito 50 si Saul na naging hari sa Israel. O kaya ang kanyang 50 plus 22 is 72 years. 72 years siyang namahala sa Israel hanggang sa natalo siya ng mga Pilisteo. Pati ang 3 anak niya, si Jonathan, Melchizua at may isang nakaligtas dito si Isbaal o Isbusit. Kaya ito yung My Chart of Generation Table. Second chart of generation table na mula 2501 nung umalis sila sa Ehipto sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1, ito yung 480 years. Ang 480 years,
Ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon. Dito lang, 4th year and 2nd month ni Solomon. Napakalayo na ito. Mula kay Moises, 480 years. O kaya, ang topic ngayon dito lang kay Saul sa 1 Samuel chapter 13 verse 1. Itong 22 years ito. Ito sa taong 1085 BC. Ang 1085 BC ay katumbas ito ng 2915 year count. At ang 1063 BC katumbas naman ito ng 2937 year count. Pag i-add mo itong, para ma-check kung tama ang mga ano na to, mga input na ito para sa 4,000, i-add lang itong year count plus BC, 2915 plus 1085. So what, 4,000 dito rin. Ang 2937 plus 1063 is 4,000. Dito lang ang 1085 sa 2915 hanggang sa 2937, ito yung 22 years. At dito naman sa kabila, ang 1085 to 1063 BC. Ito year count. Ito ay year count BC. Ito yung 9th day structure. Ito yun ang ikasiyam na araw mula ng malikha ang buong sanlibutan. Sa unang 6 na araw nilikha ng buong sanlibutan. Katumbas ito ng 6,000 years ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na ang 1,000 taon sa tao, one cycle, ay isang araw lang sa Diyos. Okay, ito yun ang 1,000 taon, napakarami ng tao. Magmula ito kay Abraham na 151 at si Isaac na 51 hanggang dito na sa time ni Saul. Sa 22 years na pamamahala ni Saul, ito yun ang sa 2937 year count, tumbas ng 1063 BC. Dahil ang 2937, i-add lang tong 2937 plus 1063 is 4,000 year count. Dito para hindi na maliligaw, binabangga ko na ang mga taon para hindi na gaanong magkaroon ng discrepancy. Kaya ang topic ngayon dito lang sa malapit nang mabuo ang third 1,000 years at ang year 3,000 na si Saul ay namahal ng 22 years. Ang edad niya dito ay 72. Nag-umpisa siyang maghari sa edad na 50. O kaya dito na lang muna, samayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.